Abel, good afternoon. Ayan, mga Abel, oh. Ayan. Wednesday ngayon, naliligo yung mga ibon natin. Ayan, oh. Ayan. Wednesday at tapos na rin ako magpalipad. Anong oras na ba? Tika, check natin. Anong oras na? Ayan. 12:17 na. Ayan, 12:17 na ng katanghalian. Oh. So yung mga ibon natin, yun, basa, oh. Naliligo silang lahat. Ayan. So tapos na ring maligo. Inuna ko kasing ilagay dyan yung mga nakalaban natin. Ayan, mga Abel. So mapapansin ninyo, yan, naliligo sila. Ayun, oh. Basa na si ano. Ano, basa si Peter 3. Then nandun naman sa taas, sa kabilang Ibery, ayun yung dalawang mag-asawa. Ayan, oh. Si NPL at saka si Peter 2. Yung pangmatnog natin, mga Abel. Ayan ang dalawa. So, ganyan talaga every Wednesday na ako nagpapaligo ng ibon ko. Dati kasi, kapag Tuesday pa lang nagpapaligo o ngayon, medyo hindi naman mainit yung panahon at okay naman sila. Kaya ang ginagawa ko, Wednesday na lang. Pero pagka, like ng summer, depende sa uwian. Kapag Monday at nakita kong Sunday is hard race, pwede akong magpaligo ng Monday. Pero ano lang, spray lang gagawin ko sa kanila. Pero hindi ko talaga sila totally papaliguan. Gusto ko sila mismo maliligo. Kagaya ng mga ginagawa ng mga young bird natin ng winter. Ayan, oh. So kanina nag-training din tayo ng Kuya Po sa ano ba yung club yun? PRC. Asan na yung ibon yun? Ayan. Sa PRC ito. Yan, hindi ko lang nabantayan pero mabibilis yung ibon. Then ito kanina sa ano to? Victoria Tarlac. Siguro ang speed nito is nasa 900 plus na lang. So nakita ko siyang dumating kanina. Pero okay lang yun dahil nga malapit pa lang. Hindi naman tayo naglalaro ng pooling. So kalimitan ng laruan natin is Sunday, fundraise lang. At kahit na walang fundraise sa Sunday, hindi rin tayo nagpo-pooling. Abangan lang talaga tayo ng ng mga derby. Pero pag may fundraise, isasali natin tong brown na to. Tsaka yan. Ito, alam ko nakasali to eh. So, sticker lang to. Abangan lang natin siya sa Sunday. Then ito, kung walang sticker, abangan lang natin. Kasi, hindi naman talaga ako nalaban sa mga pooling kasi talagang aminado ako ngayon. Ang mga ibon ko talaga ngayon is mababagal. Hindi na agaya dati na super tutulin. At naaabangan ko yung mga ibon ko. Ngayon, hindi ko na naaabangan dahil inuuna ko yung trabaho. Inuuna ko yung business ko. Kasi, kailangan din nating unahin yung business natin kasi para may pantustos tayo sa mga ibon natin. Di bali sana kung anak tayo ng kontraktor. Pagising sa umaga, walang problema, kalapati lang. Umaga, tanghali, hapon, kalapati lang inaatupag natin. Kaso kailangan nating atupagin yung hanap buhay natin at pantustos natin sa pamilya at sa mga ibon natin, sa bisyo natin ng pag-iibon. So ayan, makikita nyo naman. Then nandito, winalay ko si Juana kasi nga ito kalimitan mahilig mang asawa. Ayan, mahilig magpabembang. So ngayon napapansin ko hinahabol siya ni Peter 3. Ayun, lagi siyang hinahabol. Kaya ayokong bumaba yung kondisyon nila. So kung ibon na to is mangingitlog talaga, wala akong magagawa. Pero hahayaan ko silang separate. Bale pagsasamahin ko sila by Friday na ng hapon. Sasamahin ko sila pero ihahalo ko tong mga to para hindi sila makapagkastahan. Kasi pag may mga young bird na ganyan, matatapang yan sa baba. Hindi sila makakapagkastahan. Lagi lang sila nandun sa taas. So yun mga kabela, meron sa akin nag-comment. Itong ibon na to, itong ibon na bumalik sa atin na nag-fly away. Tandaan ko na, nag-fly away sa atin to nung bata pa siya. Siguro ganito yung edad. Ayan, ganyan. Ayan, kagaya ni Peter. Ayan, ni Johnson President. Ganyan na ganyan ang itsura siya nung bata siya. Yan, ganyan na ganyan. Yan, kagaya nitong black check na to. Ayan, Kaya lang naman ako nalito, mga Abel, kasi nga, marami tayong black check nun. Siguro mga 4 hanggang 5. Iniisip ko. So, nirecall yung mga sa Facebook ko at saka sa YouTube ko. Napansin ko, kapatid talaga siya ni 641 na pumarti sa atin ng patibayan. Yung parte ng 80,000 sa patibayan ngayong PPCP sa area patibayan lang, mga Abel. So, yun. Napansin ko nga siya yun kasi habang medyo lumilipad-lipad na si 641, ito medyo malaki na siya.
parang medyo mas malaki dito ng konti. Yan. Kaya na-recall ko. Kasi hindi ko siya talaga binablog. Kasi nga, kalimitan kasi mga kabiel sa mga ibong ko. Pagka sabihin na lang natin, ayan o. Kagaya na iba, pinopokus natin na, ay, ito paborito ko. Kung sino pa yung paborito natin, siya pa yung nawawala. Ayan. So, di ba nawala sa atin si 641? So, pumalit naman sa atin, itong kapatid ni 641. Bale ito, second clutch to. So, same lang sila ng katawan ni 641. Ito, pahaba lang ng konti. Si 641, medyo bilog na may pagkabangkain. Ito naman, pahaba na bangkain. Ayan. Tapos, same lang din yung mga mata nila. Yung pormahan nilang dalawa. Ayan, no? Tapos, ipinaris ko muna sa kanya si Luha. Kasi nga, nung sinubukan kong pakawalan tong lalaking to, kung kapatid ni 641, si Vandenbroek, yan, parang may gustong puntahan sa malayo. So ngayon, nung pinarisan ko siya dito, ng Peter natin na yan, hindi na siya lumalayo rumonda. Kasama na lang siya ng mga ibon natin. Hindi siya nagbe-break. So, tingin ko, doon sa nakahuli, natuto rin sa kanya to. Pero, siguro hindi niya rin masyado pinakawalan, ginagawa niya lang stat. So ngayon, pinarisan lang natin ni Luha kasi si Luha is bago sa atin yan. Ibig sabihin, gagawin natin yung breeder. Hindi na nga natin pinalipad dahil nga nagluluha yung mga mata niya. So ngayon, papaig lang natin yan. Pag nagka-egg silang dalawa, ibe-break uli natin yan. Kumbaga, lalandiin lang natin tong itim na to. Kasi gusto ko pabukahin ng katawan nito eh. Then itong isang ibon na to, yan o, landing-landi o. Kapag ka nakikita ko, yan, ganyan. Nag-aala Spider-Man. Yan. Yan ang gusto niyan. Kasi ang asawa niyan, ayun, nasa taas si Vandenbroek. So ngayon, ang gagawin natin, hindi muna natin ito i-breed. Itong si Arandok. So, subukan muna natin yung anak nito bago natin siya ibalik dito kay Vandenbroek. Si Vandenbroek is kinukondisyon ko para sa breeding natin ng South Race. Kasi itong si Peter, Miss Peter, isang pisa na lang to, ibe-break na natin yan. Kasi hihiwalay ko na to. Kasi itong si Peter na to, ibabalik ko kay Vandenbroek mga kabel dito. Yan. Sila talaga yung napansin ko na perfect match ng breeding natin. So nakikita ko, lahat ng anak niya is talagang tumatagos sa karera sa smash at saka hard race. Silang dalawa talaga yung napapansin kong perfect. Basta yun lang ang gagawin ko muna for the meantime. Then, eto siguro, after nitong lumaki yung young bird niya, ang gagawin natin, i-break lang natin. Pero ibabalik din natin to sa paparating na breed natin ng South mga. Then, pati to mga ABL, yan. Eto, papipisain lang natin. Tapos, after ng makapisa, kung bibigyan tayo ng pagkakataon at kondisyon pa rin sila, magpapapisa ulit tayo ng South naman mga abel. Kasi yung first clutch niyan, eto na nga, nakapapisa na natin dito mga abel yan. Oh. Kaso isa lang yung inalabas yan. Saan na lang natin tingnan pagka medyo malaki na. Then, eto kasi yung dalawang to, hindi na natin to paghihiwalayin sa breeding. Basta ang gagawin lang natin, subukan lang muna natin yung mga anak. Tapos pag kami napansin tayo, ipasok natin sa Vandenbroek natin o kay Peter. Yan. Yan ang gagawin natin sa mga ibon na yan. So ito talaga yung mga bet yung ibon na talagang sana, hindi sila kabilisan pero nagsusuperset sila. Yun ang kailangan ko. Hindi ko kailangan yung mabilis sa mga ibon ko ngayon. Kasi talagang ang labanan ngayon is kailangan clock lang ng clock hanggang dulo. Hindi pwede yung mabilis lang. Pero pagdating ng last 2 laps o last lap, nganga na yung ibon. So, sa ngayon talaga, ang aminado ko, mahirap maghanap ng ibon na magaling sa superset o yung nagsusuperset talaga sa derby. Pero madaling maghanap, para sa akin mga abel, mas madaling maghanap ng speed bird kaysa long distance na ibon. Yan ang napakahirap talaga, yung long distance na yung magaling sa derby. Hindi naman natin sinasabing na mahirap naman kasing sa isang panser kukuha tayo, hindi naman porket nag-superset, taon-taon siya nananalo. Ibig sabihin, every season, hindi siya nawawala sa ranking. Yun ang kailangan natin. Hindi man siya nag-superset, pero nasa ranking pa rin yung ibon niya. Hindi siya nawawala sa pwestuhan.
Then kung hindi man ngayong season na to naka superset, susunod na then sa susunod na derby, may superset naman o kaya mag-overall. Ganun yung gusto ko mga puncher. Mahirap kasi talaga, sa totoo lang. Mahirap talaga maghanap ng mga magagaling mag-superset na ibon kaysa mga speedbird. Yun lang, pananaw ko mga kabel, hindi ko naman nilalahat ha. Pananaw ko po yun, wala po akong inaano doon. Pananaw ko yun sa sarili ko. Mas mahirap maghanap ng magaling sa derby na ibon kaysa sa mga speedbird. O comment na lang kayo sa baba kung ano yung mas madali sa inyong hanapin at mahirap hanapin. Alright, let's go!